Kailan nyo na naramdaman na sikat na ang AGs? Nung tumaas na yung sweldo. Minsan po umiiyak kami talaga. Lalo na Ay, yung naku. kapakayan. Halik, luha, sinta, basang-basa sa ulan. Ilan lamang yan sa mga kantang tumatak sa mga Pinoy mula sa bandang talaga namang namayagpag noong dekada 90. At dahil nga sa kanilang kasikatan, nag-crossover na rin sa teatro ang kanilang mga kanta sa itinuturing ngayong longest-running Pinoy musical na Rack of Ages. Alamin natin ang kwento at himig ng buhay ng nag-iisang Ages. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Tanong 1990s pa nang sumikat ang kantang Halik, pero ang himig nito parang hindi pa rin nawawala sa ating pandinig. sino ba naman ako para pigilin? Simula pa lang hit ka agad. Maybe because of the message of the song. Paano ba naman kasi, bukod sa malakas makahugot ang lyrics nito, O mismo yun ang mismong kanta para dinidescribe niya ang halos experience ng lahat ng mga taong gano'n. Nasawi ang puso. plakadong-plakado rin ang pagkakaawit dito ng bandang AGs. Kung sa pagkain, adobo yan. Ganun siguro yung pinaka-perfect kong example for, definition ko for their music. Ang halik mo, namimiss ko, bakit iniwan mo ako? Sa kabila ng kanilang hectic schedule, sa isang pambihirang pagkakataon, pinaunlakan ako ng AGs ng isang interview para ibahagi ang kanilang personal na kwento sa ating lahat. I'm a fan of your music. Salamat sa pagtanggap sa tunay na buhay. And finally, malalaman ko na rin, paano nga ba nag-umpisa ang grupong AGs? Bago kami nabuo, galing muna kami sa iba't ibang grupo. Pagkatapos, ang nangyari, nagkahiwalay yung mga miyembro namin, tapos kami yung mga natira, kaya kami yung nagsama. Sa musika man nagkakilala ang mga miyembro ng AGs. Alam nyo bang karamihan pala sa kanila, hindi talaga pagiging musikero o singer ang plano sa tunay na buhay. Anong pangarap mo? Ikaw, Ako, ang pangarap ko nurse eh. nurse. Oo, nurse teacher. Pero eto pala talaga. Ako din po, nurse na magsuot ng mga puting Si Ray, ikaw, talaga bang ito ang pinangarap mo? Music industry? Pamilya rin kami ng mga musikero kasi yung brother ko nga, composer. Kayo ho ba pinangarap yung mapunta sa music industry? Hindi rin? Wala nang Parang pagkakataon. kinailangan lang, parang diyan ang pagkakataon, sabi nga, kasi sa hirap ng buhay, kailangan mo minto talaga Hindi mag-aral. na mabilis. Kasi hindi na kaya na magulo pag-aralin ka. Kailangan mong kumita sa murang edad. Bago nakilala bilang AGs, una mo nang tinawag ang banda na AG Sound Trippers. Dahil usong-uso noon ang mga Pinoy na nangingibang bansa para maghanap buhay, nakipagsapalaran din daw ang AGs bilang entertainer sa Land of the Rising Sun, ang Japan. Ano ba? Japan? Hindi, gusto namin yon kasi doon kami kumikita ng malaki. Paano kayo nagkaroon ng kontrata doon? Paano nyo nakuha yung Ano opportunity? manager kasi kami. Business kasi nila yun, napapadala ng mga talents sa Japan, sa Asian countries. Nagdesisyon silang bumalik sa Pilipinas taong 1997 para mag-record ng isang demo tape na naglalaman ng kanilang mga original songs. On the spot, pinakinggan mo yung demo ginawa nila. I was so impressed kasi ang ganda nung kanta eh. Sabi ko, nung narinig ko, sabi ko, pangmasa talaga. Taong 1998,
Nagdesisyon ang Alpha Records na gawing recording artist ang grupo. Hindi nagtagal, isinilang na ang AGs. It's a Greek word parang ano yan parang shield or defense di ba? It only has 2 syllables, it's easy to recall. Pero above everything else, it's the music that really matters. Sa parehong taon, inirelease ang kauna-unahang self-titled album ng AGs na may carrier single na Halik. Sabi nga nila sa survey, di ba, ang mga Pilipino raw very sentimental. So, yung mga songs na ganyang klase na may tema na iniwan, na mimiss yung halik, siya yung mga nag-hit sa mga radio station. Nasundan pa ang halik ng ilan pang hit songs kabilang na ang Basang-basa sa Ulan, Sinta at Luha. Alam mo naman, ang kanta nag-hit yan pag maraming tao nakaka-relate. Diba? Kiniklaim ng tao na nakarinig na kanta ko to. Yan. Yun yun. Bukod sa hit songs, ginawaran na rin ng iba't ibang parangal ang AGs, kabilang na ang Quadruple Platinum Record Award noong 2002. Kailan nyo na naramdaman na sikat na ang AGs? Nung tumaas na yung sweldo. Pag naglalakad kami sa mall, so, ganyan. Tsaka yung narinig namin sa radio yun. Yun na yun. Parang, uy, sikat na kami. Kung dati hindi bumibenta ang AGs sa ibang bansa, ngayon, pinipilangan na sila saan mang lugar sila mag-perform, sa loob man o labas ng Pilipinas. Ano na ang pinagbago ng buhay? Malaki na. Okay. Malaki po kasi yung pagtumugtog kami, isang set lang. Dati po, 3 set. Hanggang 5 o'clock ng umaga kami. Papasok ka may araw, lalabas ka may araw. Opo. Ngayon medyo mas alaga kayo. Oo, di ba? Mas May alaga. nagbabantay na. Marami ng pagkain. Dati talagang minsan walang kainan. Habang maraming banda mula noong dekada 90 ang na-disband na, ibahin nyo ang AGs. Mula 1998 hanggang ngayon, patuloy pa rin ang AGs sa paggawa ng mga kanta na sumasalamin sa iba't ibang emosyon at sitwasyon sa tunay na buhay. Sekreto, bakit buo pa rin ang grupo? Nagdagdag May pa? moto kami, oo, may moto kami. Iwanan, dagdagan pa. Tsaka yung tagal ng pinagsamahan bago kami naging AGs. Talagang Kilala na. So kung may katiting na problema, hindi titibag yun. Kumbaga, Pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. dahil karamihan naman ay can relate sa mga kanta ng bandang AGs, hindi naging mahirap sa atin na mahalin ang kanilang musika. Ang halik mo, namimiss ko. Bakit iniwan mo ako? Pero kung sila ang tatanungin, ano-anong personal experiences kaya ang naaalala nila sa kanilang hit songs? Sa loob ng lalagyang to, nandito yung mga ilan sa mga kantang pinasikat nyo. So ang gagawin nyo, pili kayo ng isa at sasabihin nyo sa akin kung anong moments sa buhay nyo ang naaalala nyo base dun sa kantang napili nyo. Alright, umpisahan ko na. Okay, Thelma. Ano yan? Sayang na sayang. Ano naman ang sayang sa buhay mo? Parang wala akong maisip po ano yung pinanghihinayangan. Lahat kasi naman kahit pa paano sa awa ng Diyos, maayos naman yung naging. Ay, pasang-pasa. Ano naalala mo? Ito ang naalala ko, brother ko. Yung composer ng songs namin. Okay, Stella. Bakit? Bakit? Bakit naging keyboardista ako? Actually, talagang noon pa talaga wala akong hilig sa piano. Kung alam ko lang, sana nag-Conservatory of Music na lang ako. Yung sinisila. Pagmamahal. Bakit pagmamahal? Ayan, kasi sila ate, ayan, supportive sa akin. Kaya lagi silang nagbibigay ng pagmamahal sa akin. Ayan. Ang dami lang. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Sino yan? Sa'yo lang yan. Sa'yo lamang. Yung iyon na yun. Ang buhay ko, inaalay ko. Para kay Lord. Para sa kanya. Si Mercy. Sayang na sayang. Hindi. Sinta. Pag naririnig ko tong kantang to, naalala ko si Ray. Bakit? Siya, doon siya inatake ng stroke siya.
parang orange. Parang luha! Ako, luha kasi mababa yung ano ko eh. Mababa. Luha. Konting ano lang. Napapaluan. Sa gitna ng pagkukwento ni Juliet, biglang naluha ang lahat. Naaalala raw kasi nila ang mga sandaling nagsisimula pa lang sila at nakararanas ng pang-insulto sa iba. Minsan po umiiyak kami talaga. Lalo na may nagpapayaran. Oh my God. Pagkatapos ng masaya at madramang laro, agad namang sumalang sa rehearsal ang banda. Naghahanda raw kasi sila para sa nalalapit nilang concert ngayong Hulyo. Sa concert na ito, makikipag-collaborate sila kay Jay Durias ng bandang South Border. Kinuha nila akong musical director for the show. Slash guest artist. That is equal to going out of your comfort zone. Sila, lalong-lalo na sila. Dahil ano sila, may sarili na silang tunog, may sarili na silang ways on how to perform, how to play their instruments. Ages na yan eh. Sa mahigit 2 dekada ng kanilang career sa musika, nananatili raw na nakatapak sa lupa ang mga miyembro ng AGs. Ang magpapatunay raw dyan ay ang kanilang manager na si Lito Galindo. Down to earth pa rin sila. Malapitan sila kahit kanino. Mayaman ka man, mataray ka man o hindi, lalapit ka, tinatanggap nila. Saksi raw ang studio na ito sa Quezon City sa humble beginnings ng banda. Kaya naman sinamahan kami ni Lito na libutin ito. Ito yung studio ng Aegis, ito din yung birthplace ng Aegis. So, karamihan sa kanila, dito na talaga pinanganak kasi dito na pinanganak sa music. Kasi ang training nila hanggang naging professional sila dito. Majority sa kanila galing talaga sa depressed area. So, mula nung nakapasok sila, nakabiyahe ng labas, hindi naman nila hinaluan ng kalupuhan, nag-improve din, nakatulong sa pamilya nila, mayroon sila sariling pamamahay. Yan yung maramdaman ko tuwing nakita ko yung lumang pictures, compare mo sa ngayon. Hindi maipagkakailang isa na ang AG sa pinakasikat na banda sa larangan ng original Pinoy music o OPM. Ilang dekada na rin nilang pinagaharian ang radyo, videoke at concert scene. Pero sinong mag-aakala na magko-crossover din ang kanilang tagumpay sa entablado? Marso noong nakaraang taon, ipinalabas sa teatro ang musical play na Rack of Ages. Tungkol ito sa isang barangay na malubhang naapektuhan ng bagyong Ondoy at kung paano sila bumangon mula sa sakuna. Ang dami-dami nakakilat sa Aegis, ang dami nilang alam na kanta, ang dami ng mga taong alam ang kanta nila. So therefore, automatically meron nung una kaming nag-open, akala ng mga tao, sila yung kakanta. Ginagamit ko yung mga Aegis songs to tell a story. Mahirap talaga siya in a way na, syempre alam ng tao na Aegis, so kailangan talaga buga, kontesera yung yung pagkakanta mo. Challenging, very challenging yung songs. Oh my God, I think it's a baby dinosaur! Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga manonood sa Rack of Ages, ito na ang itinuturing ngayon na longest-running Pinoy musical at isa sa multi-awarded musical ensemble sa bansa. Pagkatagap mo sa akin? Maganda yung pagka-mix ng dalawa, yung pagkasulat ng music at saka yung pasok ng lines at saka ng music. Nagnalang swak kaya nakakatawa. Maraming luha na ang isinakripisyo ng Aegis at ilang beses man silang mabasa ng ulan, may masisilungan naman silang suporta ng bawat isa at laging sintamis ng isang halik ang kanilang tagumpay. Anong aral ng tunay na buhay ng bandang Aegis? Tsaka, disiplina. Sama-sama. Respect. Huwag kang bibitaw. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan.
Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.